Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Soto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Soto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Soto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Usap-usapan ngayon ang possible stint ni Kai Soto sa NBA dahil sa isang cryptic post ng tatay ni Kai Soto. Well, kahit wala pa ang naturang post, ay siguradong pagkatapos ng paglaro ni Kai Soto sa Gilas ay tuloy pa rin ang kanyang NBA journey with the help of Wasserman na kung saan siya ang nagtitimon ngayon kung paano makakapasok si Kai Soto sa NBA. At makikita yan sa mga opt-out clause sa Japan B-League contract ni Kai Soto na pwede siyang maglalaro sa NBA o sa NBA G-League in the event na merong team na interested sa kanya. And that only means na mas priority ni Kai Soto ang NBA at NBA G-League compared sa Japan B-League. And looking sa history, ay hindi naman masyadong mahirap pasukin ang NBA G-League, and in fact, galing na si Kai Soto sa NBA G-League playing for Team Ignite. At kahit sina Japet Aguilar at Ray Parks ay nakapaglaro na sa NBA G-League. Kaya hindi imposibleng sa NBA G-League maglalaro si Kai Soto. Mas mataas doon ang level of competition at mas malapit na sa NBA. At dahil sa post ng tatay ni Kai Soto, ay mukhang sa Lakers affiliate team siya maglalaro sa NBA G-League. Well, sana ito ang mangyayari dahil kung sa Japan B-League ay mukhang paurong na ang journey ni Kai Soto. Mas maganda pa rin kung sa NBA G-League dahil siguradong mas maraming makakanotice sa kanyang galing playing against NBA hopefuls, ex-NBA players, and NBA developmental players. Pero sa ngayon ay nakafocus muna si Kai Soto sa kanyang paglalaro sa Gilas para sa FIBA World Cup. At isa sa mga favorites to win the gold medal sa FIBA World Cup ay nasa ating grupo at ito ang napakalakas na team ng Italy, na kung saan napakatagal na nilang naglalaro together. Their strength ay hindi ang kanilang mga individual skills, kundi ang kanilang nabubuong teamwork. Dahil sa napakatagal na nilang naglalaro together, kaya the reason kung bakit tinalo nila ang mga malalakas na team ng Serbia at Greece sa kanilang mga tune-up games, leading to the FIBA World Cup. Kaya it is imperative para sa Gilas na talunin ang Angola and hope for the best against Dominican Republic dahil against Italy ay mukhang mahihirapan tayo. Pero don't count the Gilas out. Meron rin kasi tayong napakalakas na lineup na hindi pa nakikita sa buong mundo. This is the first time na magsama-sama sina Junmar Fajardo, Kai Soto, Scottie Thompson at Jordan Clarkson sa isang team, kaya let's see what happens. Samantala, sina Simon Fentesio at Luigi Dattomi ang nangunguna sa Final 12 ng Italy para sa FIBA Basketball World Cup. Sina Fentesio at Dattomi ang mga pangunahing miyembro sa huling roster ng Italy para sa 2023 FIBA Basketball World Cup na gaganapin sa Manila. Ang Azzurri ay handa na para sa laban ng Gilas. Ang Final 12 ay binuo matapos ang tune-up game ng Azzurri laban ng Puerto Rico, ayon sa ulat ng FIP.it. At bago sila umalis patungong Shenzhen para sa FIBA Solidarity Cup, kung saan lalaro sila ng 2 laban bilang paghahanda para sa World Cup. Group A rivals.
Haharapin ng Italy ang Pilipinas sa kanilang huling laro sa group stage sa August 29 sa Smart Araneta Coliseum at magbubukas ang Azzurri ng torneo laban sa Angola sa August 25 sa Philippine Arena at makakaharap ang Dominican Republic sa August 27. Si Fontecchio ang tanging miyembro ng Italy squad na kasalukuyang naglalaro sa NBA. Isa siyang pangunahing miyembro ng Utah Jazz kung saan ipinamalas niya ang kanyang galing at kakayahan sa basketball sa pinakamalaking liga ng mundo. At bukod sa NBA, meron din siyang malalim na karanasan sa EuroLeague, kung saan nakipagtagisan siya sa mga piling manlalaro mula sa iba't ibang bansa. Patunay sa kanyang kakayahan sa pandaigdigang competition. Hindi lang yan, sa loob rin ng Italy Domestic League o LBA, siya ay isang star ng Olimpia Milano na nagpakita ng kanyang dedikasyon at galing sa larangan ng basketball. Sa kabuuan, isa siyang magaling na atleta na may impressive track record sa iba't ibang antas sa basketball. At si Datome naman na ngayon 35 years old, ang tanging natirang miyembro ng Italy team na naglaro laban sa Gilas Pilipinas sa 2019 FIBA Basketball World Cup sa Fushan, China. Sa kanyang mga taong paglalaro, naging bahagi siya sa makasaysayang labanang iyon kung saan nagtagisan ang mga piling manlalaro mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kanyang karanasan sa nasabing competition ay patunay sa kanyang pagiging veterano at ang kanyang kakayahan sa mataas na level ng basketball. Bago pa man ang labang yon, naglaro na siya sa iba't ibang liga sa buong mundo, kabilang ang kanyang mga karanasan sa Detroit Pistons at Boston Celtics sa NBA. Ngunit sa kabila ng paglipas ng panahon, patuloy pa rin niyang pinatunayan ang kanyang galing sa larangan ng basketball na nagpapakita ng kanyang dedikasyon at husay sa larong kanyang minamahal. Bilang isang natatanging bahagi sa Italy team noong 2019, nagdadala si Datome ng malalim na karanasan at liderato sa koponan na maaring magdala ng inspirasyon at gabay sa kanyang mga kasamahan sa pagtahak sa makasaysayang FIBA Basketball World Cup sa Manila. Matapos ang mga karanasan sa Detroit Pistons at Boston Celtics, nagretiro na si Datome mula sa professional basketball. At ang taong ito, ang huli niya pagsali sa World Cup kasama ang Azzurri. Kasama sa Final 12 ay sina Marcus Piso, Stefano Tonat, Nicolo Melli, Gianpaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Achille Polonara, Mohamed Joff, Luca Severeni at Gabriel Pursida. Si Nicolo Melli ang isa pang Italy player na may NBA experience. Matapos maglaro para sa New Orleans Pelicans at Dallas Mavericks bago maglaro sa Olimpia Milano sa nakaraang 2 season. At si Tonat ay nanalo rin bilang MVP ng Domestic League noong 2021. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan, basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.